Hirap na ba mang-uto ngayon? Ang tatalino na po kasi ng mga botante, mga idol. Yes, nabudol po kami minsan pero hindi na yan mauulit. Please lang. Please. Please lang. Please lang. Anong piniplease mo dyan? Kala ko ba malakas kayo? Eto nga po, hirap na po sila mang-uto ng botante. Tingnan nyo na lang po kung anong ginagawa. Pasayaw-sayaw na lang po si Gwen Garcia kapag nasa stage po siya. Palakpakan po natin ang ating Vice Presidente, Grabe. Sara Duterte! Yan po. Sino ba namang di magmamakaawa dyan? Naiboto ang alyansa nila. Paano ba yan mga tansong talangka? Ngayon, malalaman nyo kung sino talaga ang nagpanalo kay PBBM. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Papalapit na po na papalapit ang eleksyon. Lalo pong nagiging exciting ang lahat. Nagbabago na po ang lahat ng mga estratehiya nila. At ito nga po si Martin Romualdez, hirap na po sa kanilang pangangampanya. Biruin nyo mga Lodi, may 20 pesos per kilo na bigas na naman po silang ibubudol sa ating mga kababayang Pilipino para po mapaniwala na sila po talaga ay nagtatrabaho. Hirap na ba mang-uto ngayon? Ang tatalino na po kasi ng mga botante, mga idol. Yes, nabudol po kami minsan pero hindi na yan mauulit. At dito nga mga Lodi, ang sinabi ni Martin Romualdez ay magpapahiwating na sila po talaga ay desperado sa kanilang ginagawang pangangampanya. Pakinggan nyo mabuti mga Lodi ha, dito matatauhan po kayo kung sino ba talaga ang nagpanalo dito kay Bongbong Marcos Jr. at sa mga kandidatong tumakbo noong 2022 mga idol. Ang lalakas ng mga tansong talangka na sabihin na nanalo na daw po si VP Sara Duterte dahil daw umanib daw dito kay PBBM, pero dito lalabas na po ang katotohanan kung sino po ba talaga ang dahilan ng pagkapanalo nilang dalawa. Pakinggan nyo muna ito, si Martin Romualdez. Meron po siyang hiling sa inyo. Please lang. Please. Please lang. Please lang. Anong piniplease mo dyan? Kala ko ba malakas kayo? Please lang. Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Walang iwanan dito. Straight alyansa daw, please. Please lang naman. Straight alyansa nyo yan. Para ma-impeach namin si VP Sara Duterte. Yan talaga ang plano nila mga idol. Kapag naging majority na po ang botohan dyan po sa Senado, mga Lodi, para ipa-impeach si VP Sara Duterte, matutupad na po ang kanilang hinihiling. Dahil mga Lodi, sa aking palagay lang naman, kung sakaling matuloy po ang impeachment ni VP Sara Duterte, wag naman sana, ito po ang papalit na pangalawang pangulo at sa tingin ko, ang final plan nila mga idol, walang iba kundi isunod si PBBM. Yan ang mangyayari mga Lodi kapag hindi po natin na vote straight ang Duterte at saka yung +2 na hinihiling po ni VP Sara Duterte at saka ni Pulong Duterte. Yan po ang mangyayari mga idol. Pero eto muna, pakinggan nyo ang hiling ni Martin Romualdez. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Parang kulang yung linya mo doon. Sabi niya kasi mga idol, ito daw po ang gusto ng inyong Pangulo. They are our true partners. Kulang yun eh. Partners in crime. So, ito patuloy pa natin. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Subok na Tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. This is the future of the Philippine Senate and the Republic of the Philippines. Future of the Senate of the Republic of the Philippines. Manny Pacquiao. Yung tulpo na matapang lang sa umpisa pero ngayon bahag na ang buntot. Tapos sino pa yun? Si Abalos. Pag-asa ng Senate. Anak na tinapay naman, oo. Wag na po kayo papabudol. Kaya po desperado ito si Martin Romualdez. Ito lang naman po kasi ang survey dito sa amin sa Mindanao. Sabi po sa Mindanao Times, mga Lodi, look, the University of Mindanao Institute of the Popular Opinion conducted a political survey from April 9 to 25, 2025 through stratified sampling for running senators for the May 2025 election. The survey was conducted among the 3 districts in
Davao City with a sample size of 1,200 respondents. Source UMIPO. Ito po ang nanguna, si Senator Bongo, sumunod po si Senator Bato, sumunod po si Jimmy Bondoc, sumunod po si Rodante Marcoleta, sumunod po si Philip Ipe Salvador, si Apollo Kibuloy, si JB Hinlo, si Richard Mata, Raul Lambino, Atty. Vic Rodriguez, si Willie Revillame ang pang-11 po mga idol, at si Erwin Tulfo. Yan po kasi ang lumalabas sa survey dito sa amin sa Mindanao. Napakalaking factor po nito na vote straight po talaga ang PDP laban o Duterte ni Tatay Duterte. Kaya eto po mga lodi, si Martin Romualdez, todo pagmamakaawa, please lang, iboto nyo ang alyansa. O eto mga lodi, isa pa po sa lagapak sa kanilang manok dyan po sa Cebu, ito po si Gwen Garcia. Dahil po tagilid po ang manok ni PBBM sa Cebu na si Gwen Garcia, naglunsad po sila sa Visayas ng 20 kilo bigas mga lodi. Dahil mga lods, lamang na lamang po si Pam Baricuatro, dyan po tumatakbong gobernador sa Cebu. Isa po kasi ito sa inendorso ni Tatay Duterte. Malaki po ang tsansa na manalo ito. At yan nga po mga lodi, dahil marami pong binabatong anomalya dito po kay Gwen Garcia, ito nga po, hirap na po sila mang-uto ng botante. Tingnan nyo na lang po kung anong ginagawa. Pasayaw-sayaw na lang po si Gwen Garcia kapag nasa stage po siya. At itama nyo po ako mga lodi kung mali ako. Etong pangangampanya na to, may sumigaw kasi dito ng Duterte. Tapos kunyari hindi niya daw naririnig kung ano yung sinisigaw. Pero mga lodi, alam ko rinig niya yun. Hindi daw maintindihan, sabi ni Gob Gwen. Eto ba ang inyong ibobotong gobernador ng lugar nyo dyan sa Cebu? Oy, baka naman sabihin nyo, libel to Nagbibigay lang ako ng opinion. Dapat kasi kapag nangangampanya kayo, plataforma ang ilatang ninyo. Hindi yung paninira, puro pasayaw-sayaw. At feeling ninyo talaga, hinahanap pa kayo ng mga tao dyan, huwag nyo nang hilingin. Dahil alam na ng taong bayan kung sino po ang dapat iboto sa kanilang mga lugar-lugar. Wala na mga lodi, hirap na po mang-uto ngayon ng boto. Dahil sa ginawa ni PBBM na 20 per kilo na bigas. Ngayon mag-uuto uli kayo, anak ng tinapay. Eto mga lodi tagilid din po ang manok nila dyan po sa Maynila. Namigay din po sila ng mga bigas. Sino po ito mga lodi? Panoorin nyo kung sino po pambato ng PBBM dyan sa Manila. Ayan grabe, daming bigas ngayon Labasan yung bigas Ay, na-post. May tarpaulin pala. Oo mga lodi, yung manok nila tagilid po kay Yorme Isko. Paano hindi magiging tagilid mga lodi? Si VP Sara Duterte at Amy Marcos dumalo po sa rally po ni Yorme Isko dyan po sa Maynila. Ano, lalaban pa? Akala ko ba malakas yung PBBM yung mga endorso ng mga politiko? Bakit kabadong-kabado na kayo sa nangyayari ngayon? Napaka-exciting po talaga ng kampanya dahil nga po dito sa nangyari dyan po sa Maynila. Alam nyo mga lodi ito'y sarili ko lang opinion. Kung sakali po talaga na nag-vice president po ito si Yorme Isko at saka si VP Sara Duterte ang naging pangulo niya, baka i-full support ko po ito nung panahon po ng 2022 election. Dahil okay naman yung pamamalakad niya sa Maynila. Nagkataon lang talaga mga lodi na mataas po yung inasam ni Yorme Isko. Pero para sa akin, yung ginawa niya po sa Maynila, 100% approve po ako dun. Bakit mga lodi? Yung kilos po ni Yorme Isko doon, parang si Tatay Duterte. Nilinis niya po ang Maynila. Serbisyo po talaga ang binigay niya sa mga tao dyan sa Kamaynilaan. Yun po ang hinahanap ng mga tao. Kaya mga lodi, hirap na mambudol itong kampo po ni Bongbong Marcos Jr. Romualdez. Dahil nga serbisyo naman talaga ang kailangan, hindi po puro ayuda. So eto mga lodi, pakinggan at panoorin kung paano po nila winelcome si VP Sara Duterte dyan po sa lugar ng Maynila. Labongin ng mainit na palakpak at sigawan, Vice President Sara Duterte! Maraming salamat po Yorme at muli po salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan. Ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Kaya pala nagmamakaawa to si Martin Romualdez
Yari na talaga kayo. O, sabi nila mga Lodi ha, please lang. I-straight vote nyo ang alyansa. Yan ang gusto ni PBBM. Mamaya mga Lodi, ipapakita ko sa inyo kung paano na nila nilalaglag ang kanilang alyansa. Palakpakan po natin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte! Yan po. Sino ba namang hindi magmamakaawa dyan? Naiboto ang alyansa nila. Grabe. Pag ito naging pangulo ng ating bansa, humanda talaga kayong mga korap kayo. Dahil alam na alam ko ang kilos nito ni VP Sara Duterte dito nung mayor siya sa amin sa Davao City. Maynila, palakpakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Oh mga Lodi, ipapakita ko naman sa inyo kung paano na po sila naglalaglagan sa alyansa. Isa na po ito si Camille, na inendorso po ni VP Sara Duterte. Pakinggan at panoorin po ninyo ang endorsement ni VP Sara Duterte. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Walang iwanan ang tunay na magkaibigan. Hindi kagaya ng ginawa mo, PBBM. Ginawa niyong masama ang Duterte. Matapos ipalibing ang tatay mo sa libingan ng mga bayani, pinakulong niyo naman si Tatay Duterte sa The Hague, Netherlands. Ganun kayo kalupit. Ngayon naman mga Lodi, dahil inendorso po ni VP Sara Duterte ito po si Camille Villar, binabanatan po siya ng mga tagapagsalita po nitong PBBM na to. Post po ito ni Kipichu mga idol. Guys, what's happening? Malacanang Claire Castro yesterday blamed Cynthia Villar for rice tarification law 3 years after they promised they will make rice 20 peso per kilo. Binato pa talaga kay Cynthia Villar ha. Congressman Jay Kung Hoon suddenly post the blame Manny Villar Prime Water for bad service and promises to a congressional hearing years after Prime Water problems have trouble subscribers. Ayun, sisihan na. Comelec today announced it's issuing show cause order to Camille Villar for allegedly vote buying, but there are videos on the internet where certain politicians are seen bluntly giving away money pero ayuda daw yun, which will still don't have a right to distribute a politician should we hands off with DSWD money. Tama naman dapat Bakit ang mga politiko ang namimigay ng pera? Sabi pa dito, parang enemies na daw po ang state kay Villar today. Di ko gets anong meron. Kamusta na si Mark? Tahimik lang. Only 2 weeks ago, the Villars were allies. Favor walang problems or Prime Water 2 weeks ago. Walang problems sa rice tarification law. Camille could do whatever she wanted when she was campaigning. Guys, any idea? May naapakan ba ang mga Villar? Nanuno sa punso or may naputol ba silang puno sa Samar na bahay ng mga Queen taga Biringan? Ito yung rason kasi dyan. Dahil nga po, inendorso po ito ni VP Sara Duterte, si Camille Villar. Tapos naman ngayon, mga idol, si Amy Marcos din, nilaglag na rin po nila. Dahil nga po, umanib din po siya dito kay VP Sara Duterte. So, paano na yan ngayon yung alyansa nyo? 10 na lang, sa tingin nyo ba, solid yung mga kandidato bilang senador dyan? Kaya mga Lodi, huwag nyo pong iboto kung sino man po ang inendorso nito ni Martin Romualdez at saka po ni PBBM. Vote straight po tayo, Duterte at saka yung plus 2 po. I-announce ko po sa inyo kung sino po sa dalawang anak ng Duterte ang pipiliin kong ipa-plus 2 ko sa senatorial slate ko mga idol. Hanggang dito na lang po muna. Paano ba yan mga tanson talangka? Ngayon, malalaman nyo kung sino talaga ang nagpanalo kay PBBM. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!